Hello everyone! Welcome back to our small terrace garden. Ngayong araw na ito, i-update ko na kayo sa ating mga bulaklak ng Calachuchi na collection natin dito sa rooftop garden. Sorry. Kaya Calachuchi itinanim ko dito karamihan, lalo na sa part na sobrang init ng araw. Ang Calachuchi kasi hindi alagain at saka during summer, sila yung nagbubulaklak kahit ng mga walang dahon. At saka hindi nila kailangan ng maraming dilig. Lalo na dito sa lugar namin, sa subdivision namin, madalas na nagkakaroon ng problema ang tubig namin pag summer. Kaya Calachuchi kadalasan, karamihan ng mga collection kong nagpupulaklak dito sa taas. Pero sa nakikita ninyo dito sa likod ko, mga philodendrons at mga pothos and monstera, kaya naman sila din ang itinanim ko dito sa part na ito kasi hindi masyadong naaarawan. At ang mga philodendrons naman at monstera ay gusto nila sa lilim at gusto din nila yung hindi lagi dinidiligan o gusto nila yung mas tuyo yung kanilang paso. Kaya hindi rin sila nangailangan ng maraming tubig. Kaya pag tag-ulan na okay lang naman din kasi masyado na malalaki na sila. Ang paso nila nandito sa tinatapakan ko. Kaya okay lang din sila dito sa rooftop garden. Kasi meron silang net kaya hindi rin sila nasusunog. Ayan. Kaya itutuloy na natin ang pagbisita natin sa ating mga collection na Calachuchi. Kasi pagtapos ng summer, pwedeng alisin na sila. Yung mother plant, aalisin na kasi masyado nang malalaki ang puno dito sa rooftop. Baka kasi makasira na sila sa wall. Kaya maaring ito yung huli na videos ko na malalaki sila, na nagbubulaklak sila na ganyan ng kalalaki. Kasi magpo-propagate na tayo next, siguro June pag nawala na yung mga bulaklak. Tapos yung baby na nila o yung mapropagate na natin, sila na yung itatanim natin doon sa pinanggalingan ni mother plant. Kasi kailangan nang alisin si mother plant kasi masyado na silang malalaki dito sa rooftop garden. Kaya ayun, medyo nakakalungkot man pero wag nang magdrama ang inyong lola. Kasi hindi ko naman aalisin yan na wala akong nabubuhay na 2 piraso bawat isang puno. Para siguradong meron pa tayong yan makikita sa susunod na summer, susunod na taon, ganyan. Kaya tara na, bisitahin natin ang kanilang mga bulaklak. Sa totoo lang, ang gaganda ng bulaklak at sobrang taas na din, kaya hindi ko na rin sila halos nakikita. Kaya tara na, ituloy na natin. Pero kung bago pa kayo sa aking channel, sana huwag kalimutan mag-subscribe. Pakipindot na yung subscribe. Ganyan sila katataas talaga. At dahil hindi natin masyado nakikita yung kulay ng bulaklak, mamaya pipitas ako ng mga bulaklak para makita natin yung mga pagkakaiba ng mga kulay. Ayan sila. Collection natin ng Calachuchi. Ito puti na may konting yellow. Siya. At ito yung laging may dahon at nagbubulaklak. Ito naman walang dahon. Bulaklak ang dahon ito. Hindi sila matataas. Nakikita kasi yung red na building doon sa kabilang building kasi. Ito naman yung isa. Yellow yan.
masyado. Tutungtong ako. Tsura ng bulaklak. Teka, tayo. O, iba pa yan. Mas malaki yung yellow nito. Masyado na kasi silang matataas. Hindi ko na mapatay. Yan naman yung red. Medyo mahirapan yung camera natin. Mabitas. Oh my God. Mabitas. Sayang. Ayan. Yan, red naman yan. Ay, may pa-juice. At yun. Matataas kasi sila. Yung pink and white combination. Yan. At ito naman yung pura pink. Ayan. Yan naman puro pink. Yan naman yung orange. Yan. Orange natin. Ito yung pure yellow pero namatay dahil nagtayo ng building na mas mataas yung katabi ko at nakadikit sa aming bahay. Pero sana nga magbulaklak pa rin ito siya. Ito yung ating white. Yan. Alam niyo bakit hindi masyado masipag magbulaklak? Masipag kasi magdahon. Pero siya yung kalachuchi na kahit may dahon, nagbubulaklak. Karamihan kasi sa kanila, pag maraming dahon, hindi yan nagbubulaklak. Itong puti lang. Pero ang dahon niya magbulaklak, ayun, meron siyang maliit yung kanabas palang nagbulaklak. At yung isa, yung baby niya dun. Yan naman yung red. Yan, red naman yan. Ay, may pa-juice. At yun. Matataas kasi sila. Yung pink and white combination. Yan. At ito naman yung pura pink. Ayan. Yan naman puro pink.